Yo, what's up mga katropa? Eto na naman ako, nagbabalik. So bale yung pag-uusapan natin ngayon, yung 2 inches na quick lift dito sa pina-install ko sa Isuzu D-Max 3 months ago. So kung napanood ninyo yung video na yon, bale ito yung yung pinaka na-experience ko doon sa quick lift na 2 inches, no. So syempre, ngayon lang ako nag-review nito kasi kailangan ko talagang subukan yung performance or yung experience ko noong nagpa 2 inches lift ako. So ngayon, ito, isi-share ko sa inyo kung ano yung na-feel ko sa 2 inches na quick lift. So una pa lang nung pagkatapos ko magpa-install, so syempre may test drive, no? Yung unang naramdaman ko, sobrang nanibago ko. Kasi unang-una sa lahat, yung feeling ko sa may sasakyan, parang ako yung mataas talaga. Lalo na pag natapat ka sa same na sasakyan or sa ibang pick-up. Di ba? Parang dati nakatingala ako sa kanila kapag nagtapat ako sa salamin nila. So bali ngayon, nakayuko na ako sa kanila. So yun yung na-feel ko sa Isuzu D-Max din na hindi naka-lift. So yung stock na D-Max. Tapos unang na-notice ko agad, nag-bumpy siya. Parang nanibago ako. Parang matagtag. Yun, parang matagtag. Siyempre, nagpalit din ako ng shock sa likod, ng shock absorber sa likod. Siyempre, shackle, gano'n, naka-shackles din ako. Tapos sa front ko, spacer lang talaga, coil spacer lang talaga yung nakakabit. So, gusto ko kasing maganda tingnan yung tindig ng sasakyan, macho, tsaka siyempre nakalabas yung gulong ko, 35mm na spacer din ako sa mags ko. Tapos noon, eto, isi-share ko na sa inyo yung na-feel ko. Unang-una sa lahat, na-notice ko rin sa manubela ko, biglang tumabingi ito. As in, medyo ganun yung niya, yung pinaka-manubela niya, yung siguro 2 inches yung tabingi ng manubela. Tapos, kumakabig siya sa kanan. So, hindi pa ako nagpa-wheel alignment noon. Mga kinabukasan pa ako nagpa-wheel alignment. So, syempre, hapon na yon, natapos na yung pag-lift dito sa may sasakyan, hapon na. So, bali, syempre, alanganin na kung magpa-align ka, diba? So, bali, ang ginawa ko, sinabay ko na rin palitan yung 4 na gulong kasi medyo pudpud na rin yung gulong, nasa 30% or 40% pa na yung pudpud ng gulong or yung natitirang tread life dun sa gulong ko. Syempre, gusto ko na mas safe ka kapag bago yung gulong mo. Tapos, syempre, pag bagong lift, maganda yung tindig ng sasakyan mo kapag bago din yung gulong. Tapos, yung kanyang spike, medyo pang off-road, no? So, ayan, papakita ko sa inyo yung itsura ng gulong na pinakabit ko. Although, hindi naman siya ganun kamahal. Sakto lang. Pero, gusto ko yung forma tsaka yung itsura ng gulong. So far, okay naman yung gulong. 3 months ago na yung nakalipas, okay naman yung gulong, maganda, hindi naman siya ganun kaingay sa highway, no. Tapos na-notice ko rin mga katropa, talagang siya, pag natapat ka sa humps na mataas, talaga siya, parang yung front kasi naka-spacer lang ako, no. Dapat wag mong bibilisan sa humps kasi pag binilisan mo sa humps, parang sumasagad yung pataas yung spring or yung yung absorber. So dapat dahan-dahan lang. Pero pag bagsak naman nung sasakyan sa mismong humps, ang ganda ng play. Ayun na. So, doon na tayo. Tapos, nung nagpa-align na ako sa may sa sasakyan, syempre, pag bumili ka doon ng gulong doon sa pina-installan ko, may kasama na silang free alignment, no? So, ayun, thankful ako, naka-menos ako doon. So, pinaayos ko yung manubela, tapos yung camber, pinaayos ko yan lahat. Syempre, kumakabig. So, syempre, may test drive yon after nung wheel alignment. Syempre, front lang yung pinaano ko, pero nilagyan din ng alignment sa likod. Pina-align din yung likod. So, syempre, wala namang 1 hour yung alignment. So, magaling si Manong mag-align. Talagang nawala yung kabig. Pumantay yung manubela. Talagang pinaulit-ulit kong subukan i-drive hanggang ma-perfect niya na diretso talaga yung manubela. Kasi ako yung tao na medyo masailan talaga sa sasakyan. Gusto ko pantay lahat, ganito. Gusto ko talaga ganon.
pag nag-long drive ako, malayo yung binabiyahe ko, let's say, Iloilo hanggang Antique, 4 to 5 hours yung biyahe niyan. So, syempre, kailangan ko na maganda talaga yung pagkaka-align tsaka yung walang kabig. So, ayun, nagawa naman ni Kuya. Actually, hindi siya taga Iloilo. Tagalog kasi siya magsalita. Ang tawag daw sa kanya doon, alog. So, pag sinabing alog, taga Luzon yan, Tagalog. Ayun, nakuha niya na i-perfect yung manubela ko. Ito, yung manubela kong to, pinerfect niya. Pantay talaga yan. Kung makita nyo, pantay na pantayan, dyan ako nakatingin sa Isuzu. Kasi ayoko talaga na mag-drive na tabing nito. Gusto ko talaga na pantay. So, ayun, nagawa niya naman ng paraan. Talagang siguro 5 beses kami paulit-ulit bago na perfecto. Kasi ganito kalaki yung tabingi ng manubela ko. Kung nakita nyo, ganyan kalaki yung tabingi ng manubela ko after nung pag-lift. So, pinantay niya talaga. Kung makita nyo, ganyan siya. Para sa akin, perfect na perfect talaga. Actually, mas gumanda siya doon sa stock. Tsaka na-notice ko ngayon, after nung pinagawa ko, alignment, lahat, mas na-feel ko yung ganda ng suspension niya. Lalo na pag may karga ako sa likod, mas gumanda yung suspension niya. Lalo na nagpalit ako ng Ride Max na shock absorber sa likod. Meron siyang adjustment na 1 hanggang 4. So yung 1, yan yung pinaka-soft. Yung pag gusto mo number 2, semi. Yung 3, medyo hard siya, medyo matigas siya ng konti. Tapos yung 4, yan yung pinakamatigas. Parang halos konting-konti na lang yung play niya. Kumbaga, pag kumarga ka ng tiles, bigas, tapos kung ano pang mabibigat na ikarga mo, halimbawa magkarga ka ng 500 to 1 ton na karga sa pickup mo, hindi siya titingala. Hindi siya titingala. Kumbaga, babagsak na ng kaunting-kaunti yung likod mo, pero hindi siya titingala. Parang papantay lang yung body. So, number 4 yon. So, syempre, kapag wala kang karga, ikaw lang mag-isa, ilagay mo sa number 1 or sa number 2. So, meron niyang nakalagay na adjustment doon sa may shock mismo, no? Makikita nyo naman yan, pag bumili kayo ng Ride Max, meron niyang pinipihit doon sa baba. Pagkatapos noon mga katropa, nasihan talaga ako doon sa may, sa quick lift. Although sabi nila, delikado raw, ganyan-ganyan, kasi pinatungan lang ng mga ganon, ng mga spacer. Sabi nila, advice sila, mag-suspension lift daw talaga ako, talagang magpalit daw ako ng coil spring, tsaka yung pinaka-absorber niya. Yun daw talaga advice nila. So, sa akin, okay naman yung quick lift as long as na maganda naman yung pagkakagawa, tsaka okay yung nag-install, no? Siyempre ako, nung ini-install na yon, talagang chinek up ko, tiningnan ko talaga yung pagkakahigpit kasi gumamit siya ng electric na impact wrench. Nakita ko talaga, chine-check up ko naman talaga yung gawa niya. So okay na ako doon. Tapos tiningnan ko rin yung pagkabit sa likod. Okay naman, talagang nahirapan din sila. Hindi rin pala biro yung pag-install ng shackle sa likod tsaka yung spring, yung pinaka-absorber. Kasi nakita ko ginamitan niya ng jack para mabanat. Pag nabanat yon, ilalagay nila yung shackle kasi pag hindi binanat yung shackle, mahirapan silang magkabit. So, syempre, yung pipiliin yung parts, yung original, yung made in Thailand kasi merong naglalabasan na made in Taiwan, made in China, yun. Medyo mura yun. Pero, yun nga lang, syempre, hindi sigurado kung matibay ba, di ba? Syempre, sa sasakyan nyo yung naka-install, hindi naman sa sasakyan ng iba, syempre, pag na-disgrasya kayo rin ng kawawa, di ba? Syempre, nagastusan na kayo, ano pa mangyari sa sasakyan nyo, di ba? Mas maganda na yung original, syempre, made in Thailand yung pinili ko kasi, di ba, yung Thailand naman, pagdating sa mga parts, okay, pero ngayon, naglalabasan na yung mga China, kahit sa Thailand, may mga China na, pero doon kayo mag-relay sa brand, no? Siyempre, nung nag-long drive na ako, 4 hours yung biyahe, nagustuhan ko talaga yung suspension niya. Talagang swabe talaga, smooth talaga yung pagbagsak niya, pag-rebound ng absorber ko, pag ganun niya. Swabe talaga, parang SUV. Mas nagustuhan ko siya compare sa stock. Kasi yung na-feel ko sa stock, sobrang lambot ng suspension, parang duyan. Lalo na pag may karga ka, gumaganon-ganon, no? Siya? Pag kunyari may bump na may parang humps na sa kalsada, pag ganun mo, gumaganon-ganon siya.
Pero etong pag-lift ko, nagpalit din ako ng suspension, ng absorber. Ganun na lang siya. Kumbaga swabe yung pagka-bounce ng suspension. So ayun, hindi naman ako nagsisi kasi gumanda na yung tindig ng sasakyan, mas maangas siya tingnan, nagmacho, tapos mas nagandahan ako sa may play niya ng suspension sa yung laro ng suspension, mas nagustuhan ko. Tapos yung kanyang manubela, naibalik naman sa original. Dati kasi to, pag lumiko ako, yung manubela ko, kapag niliko ko, di ba, pag binitawan mo yung manubela mo, bumabalik yan. Noon time na yon, nung after quick lift, nung hindi ko pa napa-align, pag ganun ko, parang pag liliko ako, hindi na siya bumabalik, di siya lumalaban. So ayun, sabi ko, naku, nagsisi yata ako. Nung pagka-align ko, ba't ganun? Kailangan mo pang kabigin para dumiretso yung andar ng sasakyan. So after nung alignment, okay na, bumalik na sa original. Pagliko, bitawan mo yung yung manubela, kaliwa or kanan, pag binitawan mo, lumalaban na siya. So okay na. So far ngayon, 3 months na tong naka-quick lift. So far, wala na akong problema, mas happy na ako. Kumbaga, worth naman yung ginastos ko kasi matagal ko nang pinagplanuhan yun eh. Kasi 9 years na itong sasakyan, itong D-Max. Ngayon lang ako nagpa-quick lift kasi nakikita ko sa iba or tinanong ko yung kaibigan ko na naka 2 inches quick lift. Siguro matagal na rin siyang naka quick lift. Sabi niya, okay naman hanggang ngayon, wala namang problema. Hindi naman pumutok yung absorber niya. Okay naman siya hanggang ngayon. So ayun, nag-decide na ako na magpa-quick lift. Tapos so far, nasiyahan naman ako sa outcome. Nagandahan ako sa itsura ng sasakyan. Tapos, kapag may baha, syempre 2 inches yun, malaking bagay yung 2 inches na dagdag sa height, no? So kapag may baha na akong nakikita na lampas tuhod or gatuhod, so parang wala na akong alinlangan. Syempre 4x2 tayo. Syempre medyo tumaas naman na konti. So syempre nakakatawid-tawid na tayo sa mga baha, no? Especially ngayon, konting ulan lang, baha na agad, 'di ba? Kasi mahalaga yung yung sasakyan mo na hindi titirik sa gitna ng baha. Pag tumirik 'yun, nako, malaking gastos 'yun, 'di ba? So maraming baha na rin akong nadaanan. Although hindi naman ganoon siya kalalim, no. Siguro nasa kalahati ng mags. Nasa stepboard, 'yon. Nakakatawid na ako, tsaka wala na akong pag-alinlangan. Wala nang kaba. Sa mga nagbabalak magpa-quick lift, piliin nyo lang yung maasahang pyesa, yung legit na parts. Huwag kayong basta-basta bibilin sa online na, yun, mura, ganito. O, kailangan kong bilhin to. O, di ba? Ito kasi mura to, mura, ganyan. Okay na ako dito, mura. O, yun nga lang, hindi nyo sigurado yun kung original ba yun. Baka mamaya, kahawig lang niya yung original, tsaka yung brand, parehas lang, pero hindi pala. Kayo rin madisgrasya, di ba? So, mas pumunta kayo sa may legit na shop, tapos tanungin nyo talaga yung brand kung ano, tsaka dapat original. Siyempre, hindi naman siguro magsisinungaling yung sa shop, no? Sabihin local to, baka sasabihin nila original, di ba? So, ayun mga katropa, sa gustong magpa-install ng quick lift, kahit saan namang sasakyan, pwede kayong magpa-quick lift kasi may kanya-kanya naman design yan para sa ganitong sasakyan. So, okay na okay siya mga katropa. For me, hindi ko lang alam talaga sa mga talagang ayaw ng quick lift. Gusto nila suspension lift, talagang against sila sa ganito. Pero, syempre, ito ang lift na pinakamura. Kasi pag suspension lift talaga, magagastusan talaga kayo doon kasi magpapalit talaga kayo ng 4 na shocks. So magkano din yung ganun, di ba? So sa akin, hindi naman ganun kalaki yung gastos ko. Ayun yung manubela ko, di ba? Ayun bumabalik siya. Di ba? So dati hindi yan, liliko kang ganun, hindi bumabalik lalo na pag full turn. Ito kahit full turn to, bumabalik yung manubela niya. So, eto mga katropa, kung makikita mo tong steering wheel ko or yung manubela ko, ayun pantay na siya. Gitnang-gitna yung Isuzu. Gitnang-gitna yung logo.
Kasi pag tabingi yan, hindi ako mapakali yan. Talagang gusto ko talagang i-perfect yan. Ayan oh. Tapos hindi na talaga siya kumakabig. Hindi natin dito matesting kasi hindi naman mabilis yung takbo ko eh. Pero kung mabilis yan, makikita mo talaga yan. Ayan oh. Hindi siya kumakabig. Pantay talaga siya. Mabagal yung takbo natin. Pero kahit na-testing ko na yan sa mabilis, pantay talaga yung manubela. Nice talaga. Okay na okay. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kapag liliko sa kaliwa, kasi kakaliwa ako. Papakita ko sa inyo yung manubela ko nung bumabalik. Kasi dati, pag liliko ako, naka-steady lang siya. Hindi siya didiretso kapag hindi mo binawi yung manubela. Alright? So, eto mga katropa, balik tayo sa topic. So, bale ito, liliko ko sa kaliwa. Nasa vlog ko rin to kung paano ko pinalitan yung map light ko na gawing LED. Ayan, kulay white na siya. Nasa vlog ko na rin yan. Search nyo na lang mga katropa sa YouTube channel natin. So ito, liliko na ako. Pakita ko sa inyo yung manubela na bumabalik siya. Ayan o. Di ba? Bumabalik siya. Ayun. Ayan. O, di ba? So, ayun. Nagustuhan ko talaga mga katropa. Kasi nung una talaga, wala. Kailangan mo pang ibawi para bumalik, para dumiretso yung takbo mo. So, ayun mga katropa. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking vlog. Thank you very much sa inyo, sa support nyo palagi sa akin, sa mga subscribers, sa mga followers, sa mga viewers dyan. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Otto Space Moto Space PH. Yan mga katropa. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Share na rin ninyo sa mga friends nyo yung aking YouTube. So sa ulitin ko, maraming salamat sa inyo mga katropa. Kundi dahil sa inyo, hindi ako magtuloy-tuloy ng pag-vlog. So, thankful din ako sa inyo mga katropa. Siyempre, eto, nice kong i-shout out sa paborito ko pinsan ulit. Si Nicolay Sanchez, tsaka si Richie Sanchez. Yan, shout out sa'yo. Inspiration and Stories. Yan, shout out sa'yo. Siyempre, meron siyang YouTube channel. I-support din natin mga katropa yung kanyang YouTube channel. Eto, ayan no, sa screen. Ayan. Thank you and drive safe.